privilege ngayon na makapagpatuloy sa ating series on the attributes of God na ating pong tinawag na Beholding God. Sapagkat ito po ay dapat nating tinatalakay at tinitingnan na may pananaw ng paghanga sa ating Panginoon. Hindi po tayo nagpapalawak lang ng impormasyong intelektual, subalit ito rin po ay ginagawa natin upang mapaniriwa natin ang ating sarili na sa pagtukoy natin o pagbinang sa iba't ibang mga katangian ng Diyos ay dapat tayong lalong mamangha, magmahal at makumpel na maglingkod at ilaan ating buong buhay sa Kanya. Yung mga nakaraan, nagkaroon tayo ng introduction, pinakita natin ang communicable at incommunicable attributes ng Diyos to set the expectation of what we will be tackling all throughout the series. At kung nakaraan, tingnan din po natin yung tinatawag na knowability ng ating Panginoon, na bagamat ang ating Panginoon ay napakataas, hindi maabot, ngunit nagpaabot ang ating Panginoon sa atin at naglaan siya ng mga bagay na kakailanganin natin patungkol sa Kanya upang tayo magkaroon. Bagamat hindi natin ma-exhaust dahil tayo limitado lamang, ngunit tayo magkaroon ng kinakailangan natin at angkop na kaalaman at tamang pagkilala sa ating pong Panginoong Diyos. Sa ating pong pagpapatuloy, isa-isa nila po natin yung mga katangian na ating nabanggit ng ating introduction. At nais ko pong simulan ito sa pamamagitan ng pagtalakay patungkol sa kawalang hanggan ng Diyos, the God who is eternal, or the eternality of our God. Sabi po ng Isaiah chapter 40 in verse 28, hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa? Hindi siya nanghihina o napapagod man, walang makakatarok ng kanyang kaunawaan. So dito po sa talatang ito po ay maraming nilalaman na kayamanan ukol sa pagkawalang hanggan ng ating Panginoon. It starts with a rhetoric, hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig? This is something that we are supposed to know about our Lord God. Ang ating Panginoon, ika ng talata ay walang hanggang Diyos. Dahil makikita natin na tunay na siya'y walang hanggan, sa kanyang paglikha, siya ay naroon pa lamang bago nilikha ang lahat ng bagay. At dahil siya nga ay walang hanggan, it also denotes ng ating Panginoon ay walang pagbabago sa kanyang mga katangian, walang pagbabago sa kanyang kalooban. Hindi siya kagaya ng nilikha ng tao na nanghihina o napapagod man at walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Hindi siya maabot. Ano po? Tayo ay nasa realm na kung saan tayo ay saklaw ng oras at ng espasyo, time and space, and the eternal God is not. Karugtong po ito ng kanyang spirituality, karugtong ito ng kanyang simplicity, ano po na eventually na ating tatalakayin. Ngayon, as we go on, nais ko pong gamitin yung aklat na isinulat ni Mark Jones na ang pamagat is God is. At ito po ay pagtalakay niya patungkol sa attributes o mga katangian ng Diyos. Kaya gusto ko po itong aklat na ito ay hindi po siya ganun kakomplikado ng gawain at ginawa niya po ito as a devotional. Ano po, hindi lang po ito naglalaman ng mga doktrina o ng mga karunungan ukol sa kung sino ang Diyos, but he laid it out in a devotional form upang ipahayag na dapat natin na pinagnilay-nilayan din ang bawat katangian ng ating Panginoong Diyos. At sinabi niya dito sa aklat na ito, ano ang ibig sabihin natin kapag sinasabi natin ang Diyos ay walang hanggan? Una, ang kanyang pagiging walang hanggan ay naiiba sa walang hanggang kalagayang nararanasan ng mga tao o mga anghel na pawang nilikha sa loob ng panahon. Ang panahon ay may simula at may sunod-sunod na mga sandali. Ngunit ang Diyos ay walang simula, walang sunod-sunod na mga sandali, at walang katapusan. Inuna po niya na ilahad dito po sa kanyang aklat sa pagsako ng kawalang hanggan ng Diyos or the eternality of God, yung pag-iiba sa pagitan ng eternality ng nilikha kumpara sa eternality ng ating Panginoon. Maaari kasi tayong magkaroon ng paghahalo o maaari natin isipin na porket sinabing eternality ay ito ay iisa na lamang pagdating sa pag-a-apply. Ano po, hindi po kaparehas ng pagkawalang hanggan ng Diyos ang
ang pagkawalang hanggan ng mga anghel, maging ang pagkawalang hanggan ng mga tao, lalo tigit pa ng mga Kristiyano na nabiyayaan ng walang hanggang buhay dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung pagkakaiba? Inilahad po ng may akda si Mark Jones na pagkakaiba nito ay pagdating sa pagiging saklaw ng panahon. Ano po? Ang ating Panginoon in His eternality is never bound. Hindi po siya nakagapos sa time. Ano po? Samantala, ang pagka-eternality or eternal ng mga naliligtas, gayon din ng mga anghel na nilikha for eternity, ay sila ay saklaw ng panahon. Isa pang magandang pagkakaiba ng pagka-eternal ng Diyos sa pagka-eternal ng mga nilikha ay ito. Ang pagka-eternal ng Panginoon ay walang simula at walang katapusan. Samantalang bagamat ang pagka-eternal ng nilikha ay walang katapusan, pero siya ay may simula dahil siya ay nilikha ng walang simulang Panginoon Diyos. So ito po ay isa sa mga mahalagang ating tukuyin upang maiwasan yung ating paghahalo o kalituhan pagdating sa pag-aangkop ng pagkawalang hanggan sa Diyos o di kaya naman sa mga nilikha. Tapos po makikita natin sa Genesis 1 in verse 1 na kung saan ay inilalahad yun pong kasaysayan ng paglikha. Sabi nito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. E makikita natin sa ating English Bibles, it is being stated as, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ngayon po, doon natin makikita na hindi lamang basta ipinahihiwatig o inilalahad ng talatang ito ang paglikha sa heavens and earth, sa halip ay inilalahad din ito na una sa mga nilikha ng Diyos ay ang panahon. Kaya nga in the beginning. And it also constitutes, inilalahad din po nito na ang Panginoon ay mas nauna pa kaysa sa simula. Ano po kaya doon makikita natin ng may mas kalinawan kung ano ang ibig sabihin ng pagkawalang hanggan ng ating Diyos. Talagang i-distinguish ang pagkawalang hanggan ng Diyos at ang pagkawalang hanggan ng nilikha. We have to also remember that even angels are created. So therefore, they have a beginning. Meron po sila na simula. Sabi sa Job chapter 36 in verse 26, narito, ang Diyos ay dakila at hindi natin siya kilala. Hindi masukat ang bilang ng mga taon niya. Talaga namang hindi masusukat ang bilang ng mga taon niya sapagkat ang ating Panginoon is infinite. No beginning once again, and no end. Hindi mo pwede i-quantify kung ilan iyon. So kailangan natin yung tandaan ukol sa pagkawalang hanggan ng ating Panginoon. Psalm chapter 90 verse 2, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggang sa walang hanggan. So from eternity to eternity, you are God. Pinapakita rin ito na ang Diyos ay hindi lamang sa kawalang hanggan tungo sa isa pang dulo ng walang hanggan, na walang katapusan, subalit pinapakita nito ng kanya ring katatayuan bilang Diyos ay walang hanggan sa walang hanggan. So there, ulit sabi naman din ulit ng aklat, ang pagiging walang hanggan ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang kalikasang hindi sakop ng panahon at hindi nagbabago, ngunit hindi namang nangangahulugan siya'y hindi kumikilos o tila nakatigil. And po. So hindi siya sakop ng panahon. E minsan meron tayong pag-iisip na kumari ito ang panahon. Ang Diyos ay nasa loob doon. Tama ba? Kaya minsan ay nakakamali tayo sa mga termino na ating ginagamit. Bagamat hindi natin totally nire-reject yung term na omnipresence, di ba? Pero mas accurate gamitin yung term na immense. Immense. Dahil minsan iniisip natin
na ang ating Panginoon ay ang nagkukonsume sa Panginoon is time and space. Na ang time and space is filled with the presence of God. Pero it's the other way around. Time and space is within God Himself. Ano po? So yun ang dapat natin tingnan pagdating sa eternality rin po ng ating Panginoon. Kaya nga po isa rin sa mga ipinaniniwating ng ating pagtalakay sa mga attributes ng Panginoon ay hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin. Dapat natin i-distinguish, yes, ang iba't ibang mga katangian ng Diyos, ngunit ang mga ito po ay magkakaugnay. Ito po mga ito ay magkakadugtong. Isa pa, ang Diyos ay walang simula. Sabi ng aklat, ang Diyos ay walang simula. Isipin ko yun. Siya ay palaging umiiral. Walang anumang nagbigay buhay o nagdala sa Kanya sa pag-iral. Dito nahahamon ang marami rin Kristiyano, lalo pag bata ang nagtanong. Tama po ba? Minsan ang mga bata ay ang hirap sagutin ang tanong nila. Minsan may mga bata na magtatanong na, when was God or where was God? Where was God bago nilikha? Nasaan ang Diyos bago likhain sa lahat? Kasi lagi natin tatandaan yung eternity as realm. Nilikha din ng Diyos yun. Eternity as realm. Pero ang pagka-eternal ng Diyos ay labas pa doon sa eternity na realm. Ano po? Kaya nga po it is in my position na yung eternity na realm ay hindi timelessness, kundi time unquantified. Bakit yung eternity na realm ay may simula, bagamat walang katapusan. Pero yung eternality ni God, yun ang timeless. Ano po? Kasi beyond time. Dahil siya na lumikha ng eternity na realm, yung eternal God, nakakalito ba? Kasi ano? Di ba yung eternity na realm, siya ay hindi timelessness, but rather time unquantified. Pero yung eternity ng attribute ni God, yun ang timeless. Ano po? Kasi even yung eternity na realm ay nilikha. So sabihin may simula yun, pero walang wakas. Pero ang lumikha na walang hanggang Diyos ay walang simula at walang wakas. Kaya nga, ang Diyos, makikita rin natin, kaya ang Diyos ay Diyos dahil walang nagpasimula sa Kanya. Walang nag-create sa Kanya. What the divinity of God necessitates, o pagka-Diyos ng Diyos, ay nangangahulugan na siya ay uncreated, unstarted, unbegun, ang ating po na Panginoon. Yung pag-iral, ano po, ito po yung pananagalog sa term na existence ng ating Panginoon ay sa Kanya lamang sa sarili. May mga bagay talaga na mahirap abutin at halos hindi maabot ng ating kaunawaan. Pero dapat tayo na kontento kung ano ang inilahat ng ating Panginoon sa Kanyang kasulatan. At hindi natin kailaman yung mga lihim, even patungkol sa Kanyang mga katangian na hindi niya inilahat po sa atin. Sabi po ng Daniel chapter 7 verse 9, habang ako ay nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw, isa po ito sa mga titulo ng Diyos, the Ancient of Days, at ang matanda sa mga araw ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy, at ang gulong ito ay nagdiingas na apoy. Alam niyo po, hindi po nangangahulugan na isa sa mga titulo ng ating Panginoon na Ancient of Days o matanda sa mga araw, hindi po ito nangangahulugan na ang Diyos ay nagkakaedad o umiedad. God is not aging. Ito lang po ay paraan upang maunawaan ng mga nilikha, dahil nga limitado ang ating isipan, God had to communicate with us or to us in a way that we can comprehend or we can understand. Yung tinatawag pong divine accommodation, ang ating pong Panginoon ay ina-accommodate tayo base sa ating kapasidad. Ang nais kong sabihin ng titulo na ang Diyos ay matanda sa mga araw ay siya'y nauna pa sa panahon. Ano po? Ancient of Days. Kung mga para sa atin, mas matanda ka pa kaysa kay ganito. Ito naman sinasabi, ang Diyos ay mas matanda pa kaysa sa mga araw. Ano po? Mas matanda kaysa sa bawat oras. Dahil siya ang nagpasimula ng oras. Again, this doesn't mean that God ages.
This is only a way to communicate to us in a way that we can understand the scriptures that God is before all days. Isa sa mga pwedeng paglalakad yan pagdating kay Jesu Cristo, sinabi ng Panginoong Jesu Cristo, before Abraham was, I am. Para sinasabi niya bago si Abraham, hindi lang yung parang sinasabi niya talaga, bagamat pagdating sa pagliligtas tao, nauna si Abraham na naging tao, nabuhay na tao kaysa kay Jesu Cristo, pero dahil si Jesu Cristo ay Diyos bago pa nagligtas tao, nasabi ng Panginoong Jesu Cristo, before Abraham was, I am. Sa parehas sa kaisipan, before any days were, God is. Ano po gano'n ang nais sabihin ng mga talata o ng talata na ito. Sabi muli ni Mark Jones, ang Diyos ay walang katapusan. Kung kanina, inilahat na siya walang simula, wala din po siya na katapusan. Kung paano walang ibang nilalang ang makapagbibigay buhay sa Diyos, gayon din naman, walang sino man ang makakakuha o makakaalis ng kanyang buhay. So mahalaga po yan. Sa madaling salita, walang sino mang makakikitil sa Diyos, walang makapapatay sa Kanya. Walang nagbigay buhay sa Kanya, walang nagpasimula sa Kanya, and in so doing, with the same thought, pagdating naman sa notion ng katapusan, wala siyang katapusan dahil walang makapagwawakas ng buhay ng ating Panginoon Diyos. So, eternity or eternality holds no meaning if God, who is eternal, has an end. So, yun yung kailangan natin na tandaan. Sabi ko sa Psalm chapter 9 verse 7, ngunit ako kung hari magpakailanman ang Panginoon. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol. Makikita natin dito na maging ang paghahari ng Diyos ay magpakailanman din. Walang simula, walang katapusan. Revelation chapter 4 verses 9 to 10. At kapag ang mga nilalang na buhay ay nagbibigay ng kalwalatian, karangalan at pasasalamat sa nakaupo sa trono, doon sa nabubuhay magpakailan paman, ang 24 na matanda ay nagpapakirapak sa harapan ng nakaupo sa trono at sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman. Again, dalawang bagay, nabubuhay magpakailanman, o dalawang ulit sinabi, nabubuhay magpakailanman ng Diyos, nabubuhay magpakailanman ng Diyos, verses 9 at saka verse 10. So walang simula, wala rin wakas ang ating Panginoon. So dito, sinabi ni Mark Jones, ang Diyos ay wala rin pagkakasunod-sunod ng mga sandali. Wala siyang tinatawag na sequence of events. Ipapakita ko maya-maya or i-illustrate ko ng ibig sabihin nito. Ang Diyos ay walang pagkakasunod-sunod ng mga sandali. Ang pagiging walang hanggan ng Diyos ay hindi maaaring iwalay sa kanyang iba pang mga katangian, tulad ng pagiging hindi nagbabago. Ibig sabihin, hindi siya maaaring magbago at pagiging ganap na nakakaalam ng lahat. Ibig sabihin, alam niya ang lahat. Nauunawaan ng Diyos ang lahat ng bagay ng sabay-sabay. Hindi na daragdagan ang kanyang kaalaman at karunungan. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari, at mangyayari pa lamang ng sabay-sabay na maaari nating tawagin isang walang hanggang kasalukuyan. Binanggit ni Louis Berkhoff ang ganitong ideya sa kanyang obserbasyon na ang Diyos ay higit sa panahon at sa makatuwid ay hindi saklaw ng mga hangganan nito. Para sa Kanya, iisa lamang ang walang hanggang kasalukuyan at walang nakaraan o hinaharap. Katulad nito, sinabi ni Charlotte na dahil ang kawalang hanggan ay salungat sa panahon, ito ay isang nananatili at hindi nagbabagong kalagayan. At kung paano ang kalawakan ay ang paglawak ng kanyang esensya, gayon din ang kawalang hanggan ay ang tagal ng kanyang esensya. Ang kanyang pag-iral ay walang hanggan, tulad ng kanyang esensya ay walang hanggan. So papaliwanag ko by way of illustration, ano po ibig sabihin na sa pagkawalang hanggan ng Diyos ay walang pagkakasunod-sunod sa Kanya ng mga sandali. Isipin niyo po kapag tayo ay nanunood ng isang pelikula, pag napanood natin yung simula at nandun na tayo sa kalagitnaan, ano na lang nakikita natin? Nakikita pa rin ba natin yung simulang eksena o yung kung ano na yung eksena tinitingnan natin?
tinitingnan na natin ay, nakikita na natin na yung eksena na tinitingnan. Tapos pagtapos na tayo doon, yun ang sunod na eksena. Pero, kapag tinitingnan natin yung eksena na tinitingnan natin, hindi pa natin nakikita yung katapusan eksena. Tama po ba? Pero alam natin, kung magtutuloy-tuloy na sa panunod ng panoorin yun, o palabas na yun, dadating tayo makikita pa rin natin yung muling eksena. Sa Panginoon, hindi ganoon. Ang Panginoon, halimbawa, may way of illustration pa rin ng panonood ng isang panoorin, sabay-sabay nakikita ng Panginoon lahat ng bahagi ng palabas. Nagigets niyo po ba? Ano po, walang bahagi ng palabas na yun, yung introduction, yung middle events, at saka yung ending. Kung sa atin, hindi natin yung nakikita ng sabay-sabay, o hindi natin, wala tayong kapasidad makita ng sabay-sabay yun. Sa Panginoon, kita niya ng lahat yun ng sabay-sabay. Kaya nga, si Pedro may paglalahad, for the Lord, a day is 1,000 years, 1,000 years is 1 day. Kasi sa ganung paraan po ang pagkawalang hanggan ng Panginoon. At alam kong medyo nagkakaroon ng kakulangan itong illustration na to. Ay hindi pala pwede illustration yung CCTV. Kasi hindi pala moment ang nire-record mo. Diba? Parang mag-gather, iba't ibang anggulo pala ng kasalukuyan ang kanyang point of view. Pero at least doon sa illustration na ginamit ko ay nakuha niyo kung ano ibig sabihin na sa kanya walang sequence of events. Walang pagkakasunod-sunod ng event in terms of yung nakikita ng ating Panginoon. At isa pa, kaya rin ganoon, dahil ang Panginoon ang siyang nag-layout ng lahat ng pangyayari sa kasaysayan. So ganoon din ang isa sa mga diwa na kailangan natin isipin patungkol sa pagkawalang hanggan ng Diyos. Ngayon, napakahalaga na atin pa rin paulit-ulit na nililinaw ang pagkawalang hanggan ng Diyos, lalo higit pa sa pananaliwa natin ng ating kaligtasan. Ano po? Sa pagtingin natin sa kawalang hanggan ng Diyos, nagbibigay liwanag ito sa atin kung bakit nagkakalok siya ng buhay na walang hanggan sa mga inililigtas na mga kasalanan. Dito natin makikita na isa sa mga paglalahad ni John Piper na talagang nakatulong sa akin noon. Ako'y nagsisimula pa lamang noon bilang Kristiyano, yung sinabi ni John Piper na hindi yung eternal life yung end. Kumbaga yung parang pinaka-chief end of our redemption. Kumbaga, sabi niya hindi rin forgiveness ang chief end of our redemption. Sa halip, those are just means. Kasi oftentimes, ay sa paglalahad po ng Ebanghelyo, ang ating laging end offer ay upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. May mali po ba doon? Nasagot wala. Ngunit, may kakulangan yung ganoong paglalahad. Sapagkat hindi natin dapat iparating sa mga binabahagi na natin ng Ebanghelyo o maging sa atin ngayon na may katubusan na kay Jesucristo na pagdating sa pagtubos ay ang pinakabiyaya dito ay ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi ko po nais na ipahiwatig o ilahad na mababaw ang buhay na walang hanggan o walang halaga or anything of the sort. Hindi ko rin po nais i-diminish yung pagkamahalaga at pagkaunay na pagpapala ng buhay na walang hanggan. Subalit by always reminiscing and meditating upon the eternality of God, dito ay pinapakita na kaya siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay dahil isa sa mga layunin ng Diyos na talagang pagpapala sa atin ay upang magkaroon tayo ng walang hanggang pakikisama sa Kanya. Which means the chief end of the gospel is always God Himself. And the main blessing of the gospel is no one but God Himself. Forgiveness is just a means. Eternal life is just a means. Kaya maganda yung nilahad ng iba't ibang talata ng Biblia na ipinapahiwatig na sa ginawa ni Kristo para sa atin sa Kanyang pagtubos ay upang dalhin tayo saan? Sa Diyos. Na sa pagpapawalang sala, hindi ito natatapos na tayo ay inalisan na ng lubid ng
tayo ay dapat na parusahan, hindi lamang tayo basta pinawalang sana or inakwit, ngunit tayo, anong kasunod ng pagpapawalang sana? Ipinagkasundo. Pagkatapos noon, tayo kinupok bilang anak, nino, ng walang hanggang Diyos. Kaya dahil roon, pag ninilay natin ang kawalang hanggan ng Diyos, nagkakaroon bigla tayo ng tamang diwa at gustong pasasalamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay ang pagpapalang kalakip ng pagtubos upang magkaroon tayo ng walang humpay na pakikisama sa walang hanggan natin Diyos. That's the main point. Eternal God, eternal life, eternal fellowship with God. Kaya kapag iisipin natin mabuti, ay isa sa mga bagay kung bakit mahalaga na ang bawat katangian ng Diyos ay patuloy pa rin natin na pinihila. Ano po? Though hindi tayo laging nag-aagat na maging super scholarly, wala pong masama doon. Pero sana lahat tayo ay maging meditational in our approach. As Mark Jones had laid out, as the title of his book, God is a devotional. Devotional ukol sa mga katangian ng ating Panginoon. Mahalaga itong mga bagay na ito. Ang kagandahan din ng pagtalakay sa mga katangian ng Diyos kasama itong pagkawalang hanggan ng Diyos, hindi lamang tayo nagkakaroon ng pagdudugtong nito sa ating kaligtasan upang tayo maging gustong mapagpasalamat sa ating Panginoon. Ngunit ang nangyayari dito ay nagkakaroon tayo ng uhaw palalo na binangin ng iba't ibang katangian ng ating Panginoon. Dahil hindi lang siya nagpamalas ng kanyang mga katangian, siya ay nagpaparanas nito sa ating lahat. How many times have we witnessed something, no, but we don't necessarily have an actual experience of that thing? Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng kaalaman at least sa isang bagay na ating napanood, pero hindi ibig sabihin ito na ito'y actually nating naranasan. Nanonood tayo minsan ng mga documentaries about stuff or about things which informs us but never actually adds to our experiences. Pero sa ating Panginoon, He does not only give us information about Himself, but He makes us experience these things. At ito ay hindi lang galing sa isang producer ng documentary, producer ng isang pelikula, o producer ng isang palabas. Ito ay ang Diyos mismo na naglalahad at nagpaparanas ng mga katangian niya sa ating lahat. Sabi ko sa Colossians 1:17, which points us to Jesus Christ. Christ is eternal, pero sa kanyang paglilikha tao, He was made, and He made Himself bound by time and space. Upang umalili sa mga makasalanan bound by time and space, so that we can also share in the eternality of God. Kasama yun sa mga nabanggit ko kahapon ni Brother Jezreel about theosis. Ano po, ang ibig sabihin po ng theosis, I would reiterate, ito po yung pagiging partakers of God's divinity. Nabuti na lang kanya ipinaliwanag para hindi tayo ma-misinform at biglang maging mga heretiko na ang ibig sabihin po ng to be partakers of divine or of the divinity of God ay hindi ibig sabihin na tayo ay magiging Diyos din kagaya niya, ngunit yung mga communicable na katangian ng Diyos ay maibahagi sa atin. Not to the intensity, not to the same intensity as God. Kung i-illustrate ko po kung halimbawa sa Panginoon, kung gagawin natin parang score. Ano po? Kung ang Panginoon is infinity over infinity, ang picture ay 100 over 100. Alin po mas intense?
Yung infinity over infinity or 100 over 100? Yung infinity over infinity pa rin. Kaya pagka iniisip natin na darating tayo balang araw sa punto o kalagayan ng pagkasakdal or perfection, it doesn't mean that that perfection is of the same intensity as God's perfection. But nevertheless, isang pribilehiyo na din hindi man lang maging kasing antas tayo ng ating Panginoon pagdating sa mga communicable attributes like love, like grace, at marami pang iba. Ngunit napakalaking pribilehiyo to be partakers of God's divinity. Kasama po yung holiness dito. Kaya po ako po ay nagalak talaga nung ipinaliwanag yung bigla ni Brother Jezreel na idinugtong niya sa ating sanctification, yung theosis. So yun po. Ngunit sa ating pagbalik po sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang ginawa na pagpapatali, for a lack of a better word, sa time and space, bagamat siya ay eternal, nung siya po ay nagkatawang tao, naglikas tao, ginawa niya ito para tayo ay magkalooban ng buhay na walang hanggan, which is a necessary requirement for us to have eternal fellowship with the eternal God. Siya, si Kristo mismo ay una sa lahat ng mga bagay, which means He is before all things, sabi po ng English translation. At ang lahat ng mga bagay ay nahawak ng sama-sama sa Kanya. All things all together because of Him. Kaya po sabi ng aklat muli ni Mark Jones, ang walang hanggang anak ng Diyos na walang anumang pangangailangan, nakaalam ng lahat ng bagay at nagmamay-ari ng lahat ay pumasok sa panahon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kusang loob niyang isinailalim ang kanyang sarili sa lahat ng realidad ng panahon. Halimbawa, pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pag-asa upang maibigay sa atin ang kaloob na buhay na walang hanggan. Even the attributes of God, even eternality of God is always connected to the gospel of Jesus Christ. Yan po isa sa pagkahalagahan ng paglilinaw ng mga katangian ng ating Panginoon Diyos. Saka isa pa, makikita natin, sabi ng aklat, ang ugnayan ng panahon at kawalang hanggan sa persona ni Kristo in Psalm 90. Inilalahad ng mga awit ang kanyang kawalang hanggan in verse 2. Bago pa nilikha ang mga bundok o bago pa nilalang ang lupa at sanlibutan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Ngunit tungkol kay Kristo, siya rin ay tinuruan na bilangin ang kanyang mga araw. Siya ay namatay sa ilalim ng puot ng kanyang ama. Bilang dakilang Mesiyas na itinaas, ang mga araw ni Kristo ay walang katapusan. At ang mga na kay Kristo, those who are united to Christ, ay makikibahagi sa katotohanan ito. Now, by looking at the eternality of God, we are reminded as well of the humility of Christ. Yun din po ang kahalagahan nito. Isipin niyo paano ang walang hanggang si Kristo ay maglikas tao na magkaroon siya ng aspeto ng kanyang sarili na hindi walang hanggan. Ano po? In His divinity, He is eternal. Pero during His first coming, na naglikas tao siya, hindi pa kaagad eternal ang kanyang likas tao na aspeto. Bagamat ito ay may kawalang hanggan na, ngayon dahil siya ay nanagumpay sa kanyang tinanggap na misyon na tubusin ang mga hiniring ng Ama. Pero nung siya ay naparito, bago siya managumpay sa yugto ng kanyang buhay na siya isinilang sa sabsaban sa kanyang paglilikas tao, naranasan niya na bilangin din ang kanyang mga araw. Siya na Diyos na hindi naman mabibilang ang mga araw, nagpakababa upang mabilang sa mga taong bilang ang mga araw. Tama po ba? Siya na walang wakas sa kanyang kawalang hanggan, sa kanyang paglilikas tao at pagpapakababa, ay nakatikim ng wakas at least pansamantala
for those 3 days that He was on the grave. At alam natin siya'y muling nabubuhay. Pero dapat ito ay isa sa mga bagay na ating maging pagninilay sa ating pananaliwa sa kawalang hanggan. Si Kristo ay nagpapababa. Kaya hinihintay din ito na tayo ay magkaroon ng diwa ng pagpapababa ng pagbabaang ko. Kung siya na-exalt, makikita natin ang ilan sa mga talata na yan ay nilalahad ng Philippians 2 after niyang magkaroon ng diwa ng kababaang loob at pagkilos ng may kababaang loob, siya ay tinaas. At pagamat hindi kagaya niya, hindi tayo tatawaging Panginoon. Sa Kanya na yung titulo na iyon. Subalit tayo ay mapapasok o napasa Ama at mahuhustong mapapasa Ama rin nang dahil sa naging resulta ng pagkababa na eventually itinaas na ating Panginoon Yesu Cristo. And it also explains how we should be grateful with our redemption. Pag tinignan natin ang kawalang hanggan ng Diyos, lalo natin makikita ang tunay na bigat ng ating mga kasalanan. Iniisip natin minsan ang bigat ng ating mga kasalanan ay nakasalalay sa kung anong kasalanan ang ginawa. Pero pag ating ninilay-nilay at parati nating inalala na ang ating pinagkasalahan ay Diyos na walang hanggan, it explains why the punishment rightful for sinners is also eternal. Dahil ang nagpapabigat sa kasalanan ay ang pagka walang hanggan ng Diyos. Isa yun sa mga talagang tuwong nagpapabigat sa kasalanan ng tao. At dahil may kamalayan tayo sa pagtingin natin sa kawalang hanggan ng Diyos na tunay na bigat ng kasalanan, dahil ang pinagkasalahan ay walang hanggan ng Diyos, kasabay nito para sa mga mananampalataya at sa mga binabahagi na natin ng Ebanghelyo, nakikita natin ang tunay na bigat din ng biyaya ng Diyos. Magsasabay ang mga bagay nito. Kaya rin sa ating pagbabala, sa ating pangangalan ng Ebanghelyo, in light of the eternality of God, we let them know that the punishment for sin without repentance in faith in the Lord Jesus Christ is also eternal. And it isn't just eternal, it's eternally unimaginable. But at the same time, for those who repent and believe, salvation is eternally unimaginable. Why? Kahit tayo ay somehow nakakapag-imagine, hindi sasapat ang ating imagination upang ilarawan ang karanasan na huhustuhin balang araw na makaharap ng buhaan at walang hanggan ang walang hanggan nating Diyos. Those were just some of those things na napapanaliwa tayo sa ating pagtalakay sa pagkawalang hanggan ng ating Panginoon. Kaya nga, ito'y hamon para sa atin na sa tuwing ating babalik-balikan ang pagkawalang hanggan ng Diyos, nawang magkaroon lalo ng mabigatan ang biyaya ng Diyos. Sana bumigat ang biyaya para sa atin. Upang tayo ay mas lalo magkaroon ng hangarin, magalakit, kapusigilin at kabanalan, magkaroon ng magalaking tanggapin ang malaking pangyari ng Diyos at marami pang ibang aspeto ng buhay natin na mahahagip at laging hagip at hindi natin maibubukod sa biyaya ng ating Panginoon. Sana maging pagpapala sa atin, hindi exhaustive ang ating pag-aaral ngayon, pero nandali sana ay magkaroon ng kasapatan at least for the meantime para tayo ay maging mapagpasalamat sa pagpapakilala sa atin ng Panginoon at tuloy sa pamamagitan ng ganitong mga pag-aaral. Ito po tinatapos ang ating session about the eternality of God. Kung meron po kayong nais linawin, i-share with
ay ito po yung oras para itubuhay mo. So do you have any questions or any clarifications or any reflections? Lahat ng thoughts na embedding in that. Anything? Wala. Hindi ko siya question. Hindi ko siya question. Siguro yung nabanggit ko kay Tito din. Kasi matagal parang mostly sa mga believers, ang alam na creation agad is heaven. God created the heavens and the earth. Yung nabanggit ko. This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.